Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kaniyang patotoo at alam niyang kinaroroonan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali, isa man sa kaniyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto. Kaya't papurihan at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag naririnig po natin ang titulong Kamahal-mahalan at Kabanal-banalang Puso ni Jesus, malamang ang unang iniisip ng karamihan sa atin ay ang larawan o imahe na makikita natin dito sa loob ng ating simbahan. Marami sa atin, malamang hindi pa ganong kalalim ang pagkakaunawa kung ano nga ba ang kahulugan ng dakilang kapistahang ito. Sinabi po ni Pope Francis, ang pinakamahusay na paraan upang mahalin si Jesus ay buksan ang ating mga puso. Uulitin ko po, yung sinabi ni Pope Francis, yung pinakamahusay na paraan daw upang mapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon ay unang-una dapat buksan ang ating mga puso. Bakit? Upang sa gayon, hayaan tayong mahalin ni Jesus Nazareno. Sa tuwing makikita natin ang imahe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, pinapaalalahanan tayo na buksan hindi lang ang ating puso,
kung hindi buksan ang ating mga sarili at buong buhay para sa Diyos at ibigay ang lahat sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Inilatag ni Jesus Nazareno ang Kaniyang puso sa atin upang ito'y ating maging halimbawa kung paano dapat mabuhay sa mundong ito. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, ipinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ito ang debosyon na kung saan pinupurihan at niluluwalhati natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno dahil sa Kanyang mapagmahal at banal na puso na siyang patuloy na nagliligtas, nagpapatawad, umuunawa at kumakalinga sa ating lahat. Uulitin ko po, ang kamahal-mahalang puso, ang kabanal-banalang puso ni Jesus, ang siyang nagliligtas, nagpapatawad, umuunawa, at kumakalinga sa ating lahat. Kaya nga po narinig natin sa ating ebanghelyo ang paglalarawan ng kabanal-banalang puso ni Jesus na umagos ang dugo sa kaniyang puso pagkatapos siyang sibatin alang-alang sa ating mga pagkakasala upang tayo'y matubos sa kamatayan at matinding pagkukulang natin sa Diyos. Lahat po tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng problema at pagsubok sa buhay. Marami tayong pinapasa na bigat sa ating balikat sa araw-araw. Subalit, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil kapiling natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus sa ating buhay. Si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi sa akin, "Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at may pinapasan, at sa pamamagitan ng kanyang banal na puso, pagiginhawahin ko ang inyong buhay." Ang kabanal-banalang puso ni Jesus ang nagpakita sa atin ng pinakadakilang pag-ibig na umiral sa kasaysayan ng tao. Isang dalisay na pag-ibig na tanging tinaglay at pinaramdam ng Diyos sa atin. Isang pag-ibig na hindi tayo iniwan sa gitna ng laban. Isang pag-ibig na patuloy na pumapatnubay at gumagabay sa atin. Isang pag-ibig na handang pagalingin ang lahat ng ating karamdaman. Isang pag-ibig na hahanguin tayo sa ating mga paghihirap at pagdurusa sa buhay. Isang pag-ibig na bibigyan tayo ng ibayong kalakasan sa sandaling tayo ay nangihina na sa ating pakikipaglaban. Isang pag-ibig na magpapadama sa atin na hindi tayo dapat matakot sa ating pakikipagsagupa sa buhay dahil ang puso ni Jesus handang tumulong at umagapay sa atin sa bawat sandali at sa bawat pagkakataon. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, tulad ng pag-ibig
ang dakilang pagmamahal ni Jesus Nazareno. Tayong lahat, hinahamon din na mag-ibigan sa isa't isa. Ayon na sa sinabi ni San Pablo, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya nga ibig sabihin, ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang suguin si Jesus Nazareno, ang kaniyang bugtong na anak, upang tayong lahat magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, makikilala lamang tayo bilang mga anak ng Diyos kung tayong lahat may pusong kagaya ni Jesus Nazareno. Isang puso na marunong umibig at magmahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.